Senate President Pro Tempore. Nasa ating linya ang Acting Senate President para doon sa kanilang block, pero officially Senate President Pro Tempore. Senator Win Gatchalian, sir. Welcome mo sa DZRH. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga. Sir, bago natin puntahan yung update sa inyong Senate Flix, yung atin hong binabantayang drama dyan sa Senado, ayaw mo nating tawagin ganun. Pero kahapon, sir, nagkaroon ng bahagyang, sabi ka natin, consultative meeting, sabi nga ni Senator Kiko, doon sa Blue Ribbon. Pero medyo kinat short dahil doon sa event sa Mindanao. Kumusta ba yung preparation, sir, ng higher chamber para doon sa pagtulong sa ating makababayan following this magnitude 7.8 talindol? Tama, nakafocus tayo ngayon dito sa pagtulong ho natin sa ating mga kababayan sa Mindanao. For 2026, sa Kabatihang Palad, merong malaking allocation ang NDRRMC Fund. Meron tayong almost 20 billion para sa reconstruction na pwedeng gamitin ng national government para sa reconstruction ng mga nasirang gusali doon. At pagdating naman po sa pagtulong sa local government units, meron almost mga 50 billion naman, no? Doon sa tinatawag nating Local Government Support Fund. So ibig sabihin, pwedeng diretsyong tulungan ng mga local government sa kanilang reconstruction efforts. Sa mga information na nakuha ko, may mga kausap ako on the ground, mga local government units. Tumatakbo naman ang GenSan, tumatakbo naman ang mga LGUs doon. Pero marami talagang structure ang nasira, especially mga hospitals, dapat matulungan natin. May balita, Senator Win, from the Palace sa Malacanang na medyo hindi muna makikipagsabayan si Presidente Bongbong Marcos. Hayaan niya yung key cabinet officials na pumunta roon at pangunahan yung response operations. Sa inyo ba, sir, sa Senate ay may bala kayong bumisita rito sa ating mga kababayan? Yes, nagpre-prepare kami para bumisita. In fact, kahapon nga kaya nahinto ng maaga yung hearing kasi nagkaroon pa kami ng meeting at nagko-coordinate rin kami sa mga agencies para tingnan kung ano yung tulong na pwede nating madala. So within the week ay ako personally nagpaplano rin pumunta doon and yung mga ibang kasamahan natin ay bibisita rin. So kahapon po ay nagkapulong-pulong na yung Senate Majority o may iba pa pong bang sumama sa pulong ninyo para doon sa pagpunta nyo po dyan sa Mindanao? Nagpaplano yung Senate Majority na pumunta. Nagko-coordinate kami ng aming mga schedules at importante rin yung tulong na pwede natin maihatid. Ang ating bagong finance chairman, si Senator J. Versito, ay inuumpisahan na rin yung pakikipag-coordinate sa lokal, no? Sa mga local government units para kung ano yung mga pwedeng maitulong doon sa reconstruction efforts. Sigurado ako ang pinakamalaki ditong pondong gagamitin ay yung reconstruction dahil nabalitaan namin may mga kalsada, tulay, yung schools, no? Nakita natin daming schools na damage. Ang pinaka inaalala ko ay yung mga schools dahil alam naman natin may shortage na tayo. Kung masisira pa marami sa ating mga schools, lalaki yung shortage natin. So, isa yan sa mga binibigyan natin ng pansin. Ikaw, sir, for the longest time, may Basic Ed Committee Chairperson Correct. sa Senado. At well, bilanggit mo na nga yung classrooms. Ano pa siguro, sir, yung mga nakikita mong mga pagtugon na dapat i-prioritize sa sektor na yan? Dahil opening pa lang tayo ng klase. Oo nga pala. Oo. Kahapon, first day of school opening. No? First day kahapon at sa mga videos na nakita ko may mga schools na nasira. I'm sure hindi pa kasi napupuntahan yung ibang liblib na lugar, no? So importante na mag-ingat tayo pagdating sa schools dahil hindi natin pwede isalang-alang ang ating mga mag-aaral. So iintayin namin yung official report from DepEd. Ang kagandahan naman this year malaki ang pondo na inilaan natin sa school buildings, no? Almost close to about 80 billion pesos para maihabol natin yung pagkukulang natin. So, nakikita ko naman na hindi magiging problema ang pondo dahil this year, malaki ang pondo na inilaan natin sa school building construction. So, merong pwedeng paggamitan ang DepEd sa pagkukonstruct. Good news yan, Senator. Kaya lang... good news. Good news yan. Yung mga pondo na yun kasi ay talagang para habulin yung mga problema pero
sa ngayon wala tayong choice kundi gamitin muna yung pondo para sa reconstruction at para hindi maputol yung pag-aaral ng mga bata. Pinag-usapan tuloy namin ni Ms. Kisses dito. Ang tulog ba na ito ng Senado ay galing lang sa majority o Ayun nga, welcome ang nga. minority? Galing to sa Senado. Kalahatan. Ito ay budget ng national government na inaprubahan ng Senado. So lahat to ay kasama dito, buong Senado. Walang majority minority, no? Buong Senado inaprubahan yung budget at kaya ito para sa taong bayan. With all due respect, sir, yung kabilang block ay medyo naimbitahan po ba natin para makisali sa ating meeting at para makasama kung ano pa yung mga ideas na po pwede nilang ibahagi para sa pagtulong natin sa Mindanao? Sabi ko nga, bukas yung aking tanggapan at pinto para kay kaninong senador at nakikipag-usap tayo on a regular basis with different senators tungkol dito. In fact, humingi rin tayo ng mga ideas at suggestion kung paano matulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao. So yun ang ating focus right now. No? Tulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao, makita mismo yung sitwasyon doon at tinitignan ko nga, rin-review ko kasi bilang dating finance chair, meron naman tayong idea kung saan kukunin yung pondo pero tinitignan namin kung ano pa yung mga natitirang pondo kasi half the year na. No? So yun naman ang aming kumbaga i-coordinate kung ano pang pondo ang pwede nilang magamit. Ayun. So sa at least sa ganitong paraan yung pagtulong, hindi na kailangan senator ng joint signatory. Ako po po. Hindi na. Kailangan na kailangan mabilis lang yung pagtulong natin doon at dahil nga alam niyo this year marami sunod-sunod yung kumbaga yung mga issues o problema na pang-ekonomiya na nakita natin, no? Una yung pagtaas ng presyo ng langis, ngayon El Nino as we speak, no? Yung Super El Nino at meron na tayong lindol ngayon. So pag-aralan din mabuti kung kakailanganin ng supplemental budget para ma-reallocate yung ibang mga pondo sa pagtulong dito sa mga tinamaan ng tatlong mga problemang ito. Nabanggit na lang din po yung joint signatory, sir. Meron daw pong iniaalok na suhestyon na power sharing dyan sa mataas na kapulungan. Power sharing Well, ang doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore at klaro rin kung sino ang dinesignate at acting Senate President. No? So klaro naman doon kung sino po ang mga dinesignate at hinalal. At tayo po yun, isa lang. No? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal. Mahirap naman ng power sharing na isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin gano'n. Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuhang ganun. Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that? Wala pong initiative na ganun. Ayun. At isa pa pong nais naming malaman na tayo ho ay naka-break ka. So, tayo ho ba ay napag-usapan na, napag-desisyonan kung magkakaroon ng special session sa mga susunod na araw? Yun ay patuloy naming pinag-uusapan at kinukonsulta ko po yung ating mga kawani sa Senado kung ano yung mga nakabinbin na mga batas at dapat tapusin. Isa sa mga mahalagang nakabinbin ay yung promotions ng 5 general. Na hindi ho kasi na hindi na-tackle nung huling mga araw dahil nga walang session. At kung hindi ho sila mapopromote, hindi na ho nila makukuha yung kanilang mas mataas na ranggo at makakaapekto yan sa kanilang
pension. Oo. So importante na ma-promote sila, at importante rin dahil itong mga general ay matagal na inialay yung kanilang mga buhay sa ating bansa, no? Mga 30 years, 40 years, at karapat-dapat lang naman ibigay yung kanilang pinaghirapan. Kausap lang namin kagabi, Senator Win, si General Romeo Browner sa isang event dyan sa Camp Aguinaldo. Yan ngayong pinag-uusapan namin. Although, confident sila doon sa side nila na, magko-continue yung function ng military. Kaya lang, pag si Defense Secretary Gibo Teodoro tinanong, ang binabanggit niya, partner, Senator, may epekto itong malaki doon sa AFP na sense na yung generals pala na yan, Senator Win, ang hawak nilang units ay mga nurturing units na nakatutok sa external defense ng ating bansa. Correct. At yan kasi para sa akin, ano yan kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. No? At kaso lang, hindi nga nagkaroon ng 3 araw na session, kaya hindi ho na pag-usapan ho yan. Pero, yan ay isang bagay na ilalagay ho natin sa special session. Yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin kung paano po ilalagay sa special session. Oo, may pag-asa pa. Oo. Samantala ng isang araw, Pag-aaralan natin ang commission, iba kasi yung struktura ng Commission on Appointments, pero yan ay pinag-aaralan namin ngayon. Senator Gatchalian, na yung nung isang araw hoy merong mga binabanggit sa Senator J.V. Ejercito na posible nang magkaroon ng maabot yung 13 Ayan, oo. para daw magkaroon na ng formal na botohan para sa Senate President. Ito po ba ay Naamoy na. malapit na, naaamoy na kasi marami Nababanaag na ba natin, lumalabas na Senator? mga haka-haka, sir Mas maganda siguro siya na lang ang tanungin, ano? At mas maganda yung information ni Senator JV pagdating sa ganyan. Sa inyong bahagi, wala pa kayo naamoy, sir. Naamoy. Natatawid ba ako? Mas maganda siya tanungin na lang. Sir, sandali. Binabot kasi ng kabilang bahagi doon sa minority block na tama ba? Ngayon ang issuance daw ng notice of pre-trial para doon sa impeachment. Itong powers struggle sa Senate, paano siya nakaka-apekto ron sa at least yung timeline ng ating paparating na impeachment trial? Well, susundan natin yung timeline na napag-usapan noon sa caucus at tuloy-tuloy naman yung paghahanda para sa impeachment. Kaya lang binabanggit ni Senator Cayetano, partner, siya pa rin daw ang tatayong presiding officer. Hala. How do you Well, resolve dito that? klaro naman na ang Senate President ang tatayong presiding officer at in the absence of the Senate President, yung acting Senate President. No? So by operation of our rules, tatayong presiding officer ay yung acting Senate President. Ayun na. At isa pa po, mapuntahan ko lang yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin at inanunsyo naman nila na magkakaroon muli daw ng Senate probe ang Blue Ribbon Committee sa flood control sa panig po nila. Ito po ba ay papaano po ang magiging strategy po o ang hakbang po ng... Magkakatulakan ba ulit, Senator? Oo. Tsaka kung papapasukin mo ba? Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. At siya lang po ang pwedeng mag-deklara kung kailan po ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee. Pero po may mga inimbitahan po na mga mga resource person. Ito po ba papapasukin sa Senado given na ang mga pumapasok lamang po ngayon sa Senado ay yung may mga may mga probe o hearing na ginagawa? Mas maganda ho, ang unang-una ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. So ang ibig sabihin po, siya po ang tamang tao para mag-issue ng mga notices, kung sino po ang mga imbitado at ano po yung direksyon ng mga ng hearing. Kung wala po siyang in-issue, then wala hong hearing. Pero sa inyong bahagi, sir, last na lang on my end, anong order natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms? Yan. Ang importante ho kasi ngayon ay kaayusan at proteksyon ng Senate premises. At importante rin yung kaayusan at proteksyon ng mga empleyado. Importante rin at kaayusan po ng aming tanggapan. Hindi lang ho natin pinoprotekta isa o dalawang senador. 24 na senador po ang pinoprotektahan ho natin. At
halos 2,000 kawani. No? At importante, ang aking priority ay protektado ang ating mga empleyado at lahat ng senador, hindi lang ilan. At meron ho kami mga information rin na nakukuha, no? Katulad sa NBI na meron po mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kaya nakikipag-ugnayan rin kami sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para tuloy-tuloy po yung aming information at intelligence gathering. Pero ang priority namin ngayon ay seguridad ng 24 na senador at seguridad ng 2,000 kawani po ng ating institusyon. Binabagit mo, Senator, may banta sa Senate premises ulit. Maghigpit ba tayo ng security? At saka saan galing yung banta na yon sa security natin? Ayon sa NBI, meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa ho sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols. No? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador. May emergency o biglaang meeting sa Camp Crame last week. Ang isa sa mga natakel, yung report na allegedly ay may magi-storm daw sa Malacanang Palace by June 12. May kaugnayan ba yan dito, Senator? June 12 din ba yan? Ayaw ko muna sabihin sa publiko, no, pero ito yung mga information na ipinapasa ho sa amin at intelligence information na ipinapasa ho sa amin para makahanda rin tayo. Hindi ho tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin. Yes. At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng, inaayos, no, yung security protocols ho sa loob. Lastly na lang, sir, may any message sa sambayan ng Pilipino na patuloy na nanonood at nag-oobserba dyan po sa mga nangyayaring sitwasyon sa Senado? Kami po ay nakatutok sa pangyayari po sa Mindanao at makakaasa po ang ating mga kababayan na tutulong ho tayo at sisiguraduhin natin ang ating mga assistance ay makaabot po sa ating mga local government units at iba pang mga kababayan natin. Alright. Maraming salamat sa panahon at paliwanag, sir. Mabuhay ho kayo. Good morning. Maraming salamat. Ang Thank you. Senate President Pro Tempore, Senator Win Gatchalian.